Ang Magnolia Chicken Templados ngayon at itong Rain or Shine Elasto Painters ayon dito sa mga reports na kumakalat sa social media ay merong pinaplano ng matinding transaksyon at kabilang na dyan yung pagkuha ng Magnolia dito sa 6'8 center na si Keith Datu. Yan daw talaga ang plano at actually matagal na napapabalita na ito raw si Keith Datu gustong maglaro para sa SMC. At parang ito na nga yung magiging resulta niyan kung saan itong si Keith Datu mapupunta na dito sa SMC ngayon at sa Magnolia siya maglalaro. Makakasama na niya itong si Xavier Lucero. So, ang lakas ng frontcourt ng Magnolia kapag natuloy at naaprubahan ang transaksyon na yan. At ito ang dahilan kung bakit ngayon itong lineup ng Magnolia Chicken Templados ay magiging mas exciting at mas formidable para dito sa darating na Philippine Cup. At ito rin ang dahilan kung bakit itong Magnolia Chicken Templados ngayon ay willing nang ibigay itong si James Laput. So, palitan ng center ang mangyayari. Si James Laput mapupunta sa Rain or Shine at ito namang si Keith Datu dito sa lineup ng Magnolia Chicken Templados. Ito namang trade na yan ay balanced at pareho pang bata yung player at parehong malaki yan. 6'10 si Laput, 6'8 itong si Keith Datu. At ang gusto ng Magnolia dito kay Keith Datu, kahit mas matangkad itong si Laput, dahil itong si Datu merong 3-point shot. So, pwede ito na maging stretch 4 o center na may tira sa labas katulad ni Isaac Go. At yan ngayon talaga ang gusto na mangyari nitong si Coach Chito Victolero. At alam natin na itong Rain or Shine naman pagdating sa mga trades sa independent team, hindi yan man yung tinatawag na papayag doon sa mga one-sided. Kaya nga ang Magnolia kinakailangan i-offer itong si James Laput na kapalit. Hindi pwedeng basta-basta bench player nila. At sa ngayon, ito si Coach Chengia mukhang payag dito sa ganyang transaction. Kaya naman, kapag ito inanunsyo na nila, sigurado na ito kaagad-agad napapayagan ng PBA Trade Committee. Samantala naman, ang isa pang balita nating nakuha ngayon, mukhang ito raw San Miguel Beer ay ready na magkaroon ng isang 3-team trade. Kasama itong Star Horse, yung bibili ng Terra Firma at posible na baka itong Converge ay kabilang din doon sa trade. Baka daw makuha ng San Miguel Beer itong si Alex Stockton. Samantala naman itong Converge Fiber Excess makukuha itong first round draft pick ng Terra Firma. At ang Terra Firma naman makukuha itong si Jeron Teng. Yan daw yung pinag-uusapan ngayon. Clearly dito sa trade na yan kung matuloy yan, panalo itong San Miguel at itong Converge. Dahil ito si Alex Stockton, yan talaga pwede sa San Miguel. Magaling na scorer yan at ito talaga yung masasabi natin na mahusay na defensive player. Pwede yung maging isang point guard ng SMB, lalo na at wala na si Simon Enciso. At ito namang Converge, panalo din yan dahil makukuha nila yung first round pick ng Terra Firma Jeep. Itong Terra Firma, okay din kung makuha si Jeron Teng dahil magaling yan na player, hindi na nabibigyan ng minuto dito sa San Miguel. Kaya nga sa ngayon, itong San Miguel ay puspusan na raw yung negosasyon na ginagawa dito sa Converge at dito sa Terra Firma Jeep. Kung sakali na magkaroon ng kasunduan yan, ay malamang bago magsimula ang Philippine Cup ay may anunsyo na at mapayagan na nila itong trade na to. At yan ang nakasisiguro tayo na kapag yan ay nasa katuparan na, itong San Miguel hindi pa dyan matatapos. Meron pa tong mga ibang trades na paplanuhin talaga para masiguro na yung kanilang magiging lineup ay hindi na yung masyadong hihina. Ibig sabihin, hindi na mapapabayaan. At sa ngayon kasi marami nagsasabi lahat ng pyesa nilagay sa Hinebra. Pero yung pagpunta dito ni Alex Stockton, yan ang magbibigay sigla dito sa San Miguel ngayon. At yan talaga ang makatutulong dito sa San Miguel na ma-regain yung kanilang dominance. Lalo na dito sa darating na Philippine Cup.